Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? At dahil noodles po pala yung inalmusal namin kaninang umaga, eto nga at kinukuha ko na nga din po yung iilang malunggay sa harap po ng bahay namin. Sayang nga lang po mga kalabs at kukunti nga lang po yung dahon ng malunggay namin. Masarap pa rin po kasi sana yung noodles kapag marami pong dahon ng malunggay. Yung pinagkukuhaan po pala namin ng malunggay sa likod ng bahay namin ay hindi na nga po namin yun maabot. Si kuya po pala yung nagluto ng noodles mga kalobs. 3 pirasong homie na po pala yung niluto ni kuya. Sa noodles po kasi ay mas gusto po namin ng homie beef. At nung naluto na nga din po pala yung noodles ay nilagay ko na rin po pala yung dahon ng malunggay. Hindi na nga po baling konti po yung gulay, at least may gulay pa nga din po mga kalobs. Ang bango-bango po talaga ng amoy ng homie beef. Pero alam nyo po ba mga kalobs, kapag nagluluto po kami ng homie beef ay hindi na nga po pinapalagay ni mama yung mantika niya. Nagprito din po pala si mama ng tuyo. Tapos yung pinagprituhan niya po pala ng tuyo ay doon niya na nga din po isinangag yung kanin. Si Papa na po pala yung nagsandok ng kanin ko. Sabi ko nga po kay Papa ay parang kukunti na nga lang po yung sinangag. Kaya sabi ko ay ilagay niya na nga lang po lahat sa plato ko. Mas masarap din po kasi ang sinangag kapag po ginamit yung mantika na pinagprituhan ng tuyo. Hay nako mga kalobs, mapaparami po talaga ako ng kanin kapag ganito po lagi. Tignan nyo naman po yung kanin ko at punong-puno na nga po ito ng noodles oh. Hindi na nga din po pala ako kumuha ng tuyo dahil okay na nga po ako sa noodles at saka po sa sinangag. Halos nakuha nga po lahat ni kuya yung dahon ng malunggay. Pagkabuhos niya po kasi ng sabaw sa plato niya, aba at sumama nga po lahat ng gulay. Mas masarap nga din po yung noodles kapag po dahon ng sibuyas ang inilagay dito. Mas lalo po siguro itong babango mga kalobs. At pagkatapos po pala namin kumain mga kalobs ay nagpahinga nga lang po kami saglit. Tapos eto nga at mag-iigib po kami ng tubig sa may pampuel. Malapit lang naman po ito sa bahay namin dahil bagong pampuel nga po ito. Hay naku mga kalobs, kagabi pa nga po ay nawalan na nga po talaga kami ng tubig. Imbes nga po na maglalaba po sana kami ni mama ngayong araw ay hindi na nga po ito natuloy. Ewan ko nga po ba, hindi nga po namin alam kung bakit nawalan na naman po ng tubig. Mabuti na nga lang po at meron na po kaming malapit na pampuel dito sa amin. Hindi na nga po namin kailangang tumawid pa o di kaya ay mag-igib sa barangay. Mas lalong mahihirapan na naman po siguro kami kapag ganun. Pagkarating nga po namin dito mga kalobs ay meron na po palang mga naunang nag-igib kaysa sa amin. At dito na nga din po naligo yung lolo ko. Tapos si Papa na nga po yung nag-igib. At pagkatapos nga pong napuno ni Papa yung 2 balde niya ay si Kuya naman nga po yung sumunod. Nako nga mga kalobs, nung si Mama nga daw po yung nag-igib dito ay halos hingal na hingal nga daw po siya. At nung napuno na nga din po ni Kuya yung balde niya ay binuhat niya na nga lang din po ito at inuwi. At nung napuno na nga po namin lahat ng dapat punuin, ay eto nga at napabalat nga po si mama ng mangga oh. Nilagyan niya nga po ito ng suka at saka po bagoong. Masarap nga po yung manggang ganito dahil hindi nga po ito maasim. At medyo pahinog na nga din po siya eh.
Eto po pala yung mangga na binigay nila sa amin mga kalobs at madami pa nga pong natira. Kahit nga po si Papa ay napapamangga na nga din po. Ganitong mangga din po kasi yung gusto ni Papa, yung matamis, ayaw niya nga po yung maasim. At bago nga po mag-alas 3 ay nagbihis na nga din po si Papa dahil papasok na rin po siya. Mabuti na nga lang po mga kalobs ay hapon na po yung pasok ni Papa, kaya natulungan niya pa nga po kaming nag-igib. Hindi rin po kasi biro yung magbuhat, lalo nga po at mabibigat nga din po yung balde namin. Hindi naman po namin kaya yun nila mama. Busy nga din po pala kaming manood dito mga kalobs. Yung mga kwento po pala ng Jessica Soho yung pinapanood namin mga kalobs. Gusto po kasi ni Kuya na manood ng ganitong mga kwento ni Jessica Soho. Lalo na nga po kapag sabay-sabay po kaming nanonood ay lagi niya nga pong pinipiling panoorin yung Jessica Soho.